They missed their mother. Your dragons were born. Our magic was born again. Welcome home, Daenerys Stormborn. My home is across the sea where my people are waiting for me. Dracarys. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy, drama television season 2 series na tinatawag na Game of Thrones. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Rolando Baban, Alzi Klebrick, Mark Jason Lana, Reze Tagab, Rafi Desen, Maria Hizon, Caro Mike Arkin, J.R.A. Shahad, Dante Cruz from Santo Niño, Samar, Dominic Daniel Calarca from Zambales Botolan, Jamila Kahal from San Isidro Payao Zamboanga Sibugay, Johanna Pauline from Bulihan Silang Cavite, John Michael Torms from San Juan Pasadena, Kevin Maglay from Cagayan Valley, Lodi Balutan from Doha Qatar, at Zaijan Bata from Tanza Cavite. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula sa pagdiriwang ni Joffrey ng kanyang name day sa pamamagitan ng sunod-sunod na laban. Ang susunod na lalaban ay si Lot Otherbrun laban kay Ser Dontos. Pero dumating si Ser Dontos ng huli at lasing, mukhang katawa-tawa. Balak siyang patayin ni Joffrey sa pamamagitan ng paglunod sa kanya gamit ang alak. Pero si Sansa, na bihag na ngayon ni Joffrey, ay nagsalita para iligtas ang buhay ni Dontos. Sa halip na patayin, ginawa siyang bagong, full, ni Joffrey. Dumating si Tyrion at tinukso si Joffrey dahil hindi ito lumahok sa digmaan. Ipinahayag din niya ang pakikiramay kay Sansa dahil sa pagkamatay ni Ned, pero si Sansa ay tinawag ang sarili niyang ama bilang traidor, malinaw na ito ang itinuturo sa kanya para lamang siya mabuhay. Ipinakita ni Tyrion kay Cersei ang bago niyang titulo bilang Hand of the King. Galit na galit si Cersei dahil si Tywin ang nagbigay ng titulo sa kanya. Pero mas galit si Tyrion dahil pinakawalan ni Cersei ang 2 sa 3 Stark na pwede sana nilang ipagpalat kay Jaime. Sa Dragonstone, idineklara ni Stannis Baratheon ang sarili bilang tunay na hari ng Iron Throne, kasama ang isang pari ng Lord of Light, si Melisandre, ang tinatawag na Red Woman. Malaki ang impluwensya ni Melisandre sa paniniwala ni Stannis, kaya nababahala si Maester Cresenador. Sinubukan ni Cresenador kumbansihin si Davos, ang pinaka-pinagkakatiwalaang tagapayo ni Stannis, na baguhin ang isip ni Stannis tungkol sa pag-agaw ng trono. Pero tumanggi si Davos. Sa pagpupulong sa Painted Table, may dalang liham si Stannis na nagsasabi na ang mga anak ni Cersei ay hindi anak ni Robert. Ipapadala niya ito sa buong Seven Kingdoms at tumangging makipag-alyansa kina Robb o Renly. Sa parehong pagpupulong, tinangkang lasunin ni Cresenador si Melisandre gamit ang alak, pero ininom lang niya ito ng buo at walang nangyari sa kanya. Natanggap ni Robb Stark ang isa sa mga liham ni Stannis. Pinabalik niya si Alton Lannister sa King's Landing, dala ang kanyang mga kondisyon, dapat ibalik sina Sansa at Arya, ibigay ang katawan ni Ned para mailibing sa crypt ng Winterfell, at dapat maging isang malayang bansa ang North. Kinuha ni Theon si Robb at sinabi na kailangan nila ng mga barko para masakop ang King's Landing. Nag-alok si Theon na kausapin ang kanyang ama na si Balon Greyjoy para makipag-alyansa. Nagduda si Robb dahil kalaban ng Stark ang mga Greyjoy noon, pero pinaalala ni Theon na tumulong din ang mga Greyjoy noong rebellion ni Robert. Mariing tumutol si Catelyn sa ideyang ito, pero desidido na si Robb. Ipinagbawal niya sa kanyang ina na bumalik sa Winterfell at ipinadala si Roderick bilang kapalit. Gusto niyang makipagkasundo si Catelyn kay Renly at makipagsanib puwersa sa kanya. Ipinangako ni Robb na ito ang tanging paraan para magkita silang muli, at sinabi ni Catelyn na ipagmamalaki siya ni Ned. Si Cersei naman ay nakita si Joffrey na pinaparenovate ang throne room. Sinabi niya kay Joffrey na dapat nilang unahin ang paghahanap kay Arya para maipalat kay Jaime. Pero binara ni Joffrey ang kanyang ina at nagsabi pa ng mga chismis tungkol sa kanila. Binanggit din ni Joffrey na may mga anak si Robert sa ibang babae, isang patama kay Cersei na hindi siya kailanman sapat para kay Robert. Sinampal siya ni Cersei sa harap ng lahat. Nagbanta si Joffrey na kapag ginawa niya iyon muli, ipapapatay niya siya. Ipinag-utos ni Joffrey sa Kingsguard na patayin ang lahat ng bastard children ni Robert sa buong syudad. Mabuti na lang, nakatakas na sina Arya at Gendry at malayo na mula sa King's Landing.
Sa hilaga ng Wall, nakarating ang Night's Watch sa Craster's Keep, tahanan ng wildling na si Craster, kakampi ng Night's Watch. Pinapakasalan ni Craster ang sarili niyang mga anak na babae kapag nagkakaedad na ang mga ito. What happens to the boys? Huh? He marries his daughters. What does he do with his sons? Nakilala rin ni John si Edison Tollett, isang bagong kaibigan at steward ng Night's Watch. Tinanong ni Lord Commander Mormont si Craster kung nakita ba niya si Benjen, pero hindi pa niya ito nakikita simula noon pa. Binanggit ni Craster na dapat nilang kausapin si Mance Rayder, dating miyembro ng Night's Watch na tumalikod sa kanyang mga panata. Pinagsasama ni Mance ang lahat ng wildlings para bumuo ng isang malaking hukbo, at iisa lang ang direksyon nila, patimog. Samantala, sina Daenerys, Jorah at natitirang Dothraki ay pagod at nauuhaw sa Red Waste. Wala silang mapagkukunan ng pagkain o tubig kaya nagpa siya si Daenerys na magpadala ng 3 mangangabayo sa 3 direksyon upang maghanap ng sibilisasyon. Bumalik si Olton Lannister sa King's Landing at dinala ang mga kondisyon ni Robb sa maliit na konseho na pinamumunuan ni Cersei hanggang sa maging ganap na hari si Joffrey. Pinunit ni Cersei ang liham at sinabihan si Olton na ipadala rin ang kanyang mensahe kay Jaime. Binasa ni Tyrion ang isang liham mula Castle Black na humihingi ng dagdag na tao para magbantay sa wall laban sa mga wildlings at White Walkers. Pero sinabi ni Cersei na mas mahalaga ang digma ang pinagdadaanan nila ngayon at wala silang oras para doon. Hindi sumang-ayon si Tyrion. Nagkaroon si Tyrion ng hapunan kasama si Lord Janos, ang nag-utos ng pag-atake sa mga tao ni Ned noong tinangkang sakupin ang trono. Tinawag ni Tyrion ang kanyang katapatan na madaling mabili ng sino mang may kapangyarihan. Sinabi rin niya na si Bronn na ang bagong Lord Commander ng City Watch. Dinala si Janos palayo at ipinatapon sa wall. Not have my honor questioned by an imp? I'm not questioning your honor, Lord Janis. I'm denying its existence. Hinarap ni Cersei si Tyrion dahil sa ginawa niya kay Janos at sinabi niyang wala siyang alam kung paano mamuno. Tinuligsan niya si Tyrion, sinabing ang katatawanan at biro nito ang dahilan kung bakit siya nabubuhay hanggang ngayon, pero siya raw ang pinakamalaking biro sa lahat dahil pinatay niya ang kanilang ina sa kanyang pagsilang. Back when you ripped my mother open on your way out of her and she bled to death. She was my mother too. Habang papunta sa wall, nakasalubong ng grupo ni Arya ang mga sundalo ng Lannister na naghahanap kay Gendry. Pinataboy sila ni Yoren. Hinarap ni Arya si Gendry at tinanong kung bakit siya hinahanap. Sinabi ni Gendry na sina Jon Arryn at Ned ay nagtanong tungkol sa kanya noon at iyon lang ang alam niya. Inamin ni Gendry na alam niyang babae si Arya pero nangangako siyang mananatiling lihim ito. Ibinunyag ni Arya kung sino siya, kaya tinawag siya ni Gendry na Lady. Nagulat si Arya at itinulak siya, pero natawa lang si Gendry. Dumating si Theon sa Iron Island sa House Greyjoy at nakilala ang isang magandang babae na si Yara, na nagdala sa kanya sa Pike. Sa daan, pinilit ni Theon na maging mapang-akit sa kanya nang hindi niya alam na kapatid pala niya ito. Nagkita silang muli ng kanyang ama na si Balon matapos ang 9 na taon. Hindi natuwa si Balon sa anak niyang naging parang Stark. Binasa niya ang liham ni Robb tungkol sa alyansa at paggamit ng kanyang mga barko. Pero tumanggi si Balon at sa halip ay gusto niyang si Yara ang mamuno sa pag-atake. Tinawag pa niya si Yara na mas lalaki kaysa kay Theon. Plano niyang sakupin mismo ang North para sa Greyjoys. Samantala, sina Davos at anak niyang si Mathos ay nakipagkasundo sa piratang si Salladhor saan upang gamitin ang kanyang mga barko sa pag-atake sa King's Landing. Pumayag si Salladhor sa isang kondisyon, makukuha niya si Cersei. Sumang-ayon si Davos kahit alam niyang imposibleng mangyari iyon. Sinabi ni Davos kay Stannis na kakampi na nila ang mga pirata, at agad namang inutusan ni Stannis ang lahat na umalis. Pag-alis nila, bumulong si Melisandre kay Mathos ng What did you say to him? I told him death by fire is the purest death. Alam ni Stannis na kahit mayroon siyang barko at sundalo, hindi pa rin iyon sapat upang masakop ang King's Landing. Sinabi ni Melisandre na kailangan niyang ibigay ang lahat sa Lord of Light. Sumagot si Stannis na ibinigay na niya ang lahat, pero hinubad ni Melisandre ang kanyang damit at sinabing, hindi pa lahat. Nangako siyang bibigyan si Stannis ng anak na lalaki kahit may asawa na ito at anak na babae. Sa Craster's Keep, tinulungan ni Sam si Gilly, isa sa mga asawa ni Craster, laban sa isang asong si Ghost, kahit pinagbabawalan silang makipag-usap o tumingin sa mga asawa ni Craster. Kahit anong mangyari, naging magkaibigan sina Sam at Gilly, at tinawag pa siyang matapang ni Gilly.
Dinala ni Sam si Gilly kay John at sinabi niyang buntis siya at natatakot kung lalaki ang kanyang isisilang. Nagalit si John kay Sam at naging bastos pa kay Gilly. Tumakbo si Gilly palayo at tinangkang ipaliwanag ni John kay Sam na hindi nila ito matutulungan, kahit gusto sana niyang tulungan ito. Kinagabihan, nakita ni John si Craster na naglalakad patungo sa kagubatan, may dalang sanggol na lalaki. Palihim siyang sumunod at nagtago habang inilalayo ni Craster ang sanggol mula sa cape. Nakarinig si John ng mga kakaibang tunog na nakakatindig balahibo. Nakita niyang kinuha ng isang White Walker ang sanggol. Biglang lumitaw si Craster at tinangkang paluan ng palakol si John. Nagdilim ang eksena. Dinala ni Craster ang dagwang si John kay Lord Commander Mormont, at sinabi niyang gusto na niyang umalis ang Night's Watch sa kanyang teritoryo. Kinausap ni Mormont si John sa labas at inamin ni John ang lahat ng nakita niya. Laking gulat niya nang malaman niyang alam na rin pala ni Mormont ang ginagawa ni Craster sa mga sanggol. Ipinaliwanag ni Mormont na sa kakaibang paraan, tinutulungan sila ni Craster na mabuhay laban sa mga nilalang sa kagubatan, kaya kailangan nilang tiisin ito. Kinabukasan, inabot ni Sam kay Gilly ang thimble ng kanyang ina at pinakiusapang ingatan ito hanggang sa siya'y makabalik. Nagkaroon ng panaginip si Bran kung saan naglalakad siya bilang si Summer. Pagmulat niya ng mata, nakatayo si Summer mismo sa ibabaw niya, eksaktong sandaling natapos ang kanyang panaginip. Kinausap niya si Maester Luwin at sinabing baka isa siyang warg, kaya niyang pumasok sa isip ng mga hayop. Ngunit sinabi ni Luwin na wala nang ganong mahika ngayon. The dragons are gone. The giants are dead. And the children of the forest forgotten. Dumating si Caitlyn sa kampo ni Renly sa Stormlands at nasaksihan si Loras Tyrell na nakikipaglaban sa isang dambuhalang mandirigma. Pinapanood ito ni Renly kasama sina Loras at ang asawa niyang si Margaery Tyrell. Natalo si Loras ng mandirigma, at nang alisin nito ang helmet, lumabas na isa pala siyang babae, si Brienne of Tarth. Ipinangako ni Renly kay Brienne na ibibigay niya ang anumang gusto nito, at hiling niya ay maging bahagi ng Kingsguard upang protektahan si Renly. Tinupad ito ni Renly. Nilapitan siya ni Caitlyn at humingi ng tulong para kay Robb, pero tinanggihan ni Renly. Gayunman, tinrato pa rin siya bilang panauhin. Samantala, tinangkang patunayan ni Margaery ang kasal nila ni Renly, pero hindi niya magawa ang dapat gawin bilang mag-asawa. Alam na ni Margaery ang relasyon ni Renly kay Loras, pero pinaalala niya kay Renly na para mapanatili ang alyansa ng House Tyrell at House Baratheon at maging hari, kailangan niyang bigyan siya ng anak na lalaki. Ginawa ni Tyrion si Shae bilang bagong handmaiden ni Sansa. Ngunit dahil walang karanasan si Shae sa ganitong trabaho, nainis si Sansa. Gayunman, ayaw niyang paalisin ito dahil si Shae na lang ang tanging kaibigan niya. Isang lihim na plano ang sinimulan ni Tyrion. Sinabi niya kina Pycelle, Varys, at Littlefinger ang magkakaibang bersyon ng plano para ipakasal si Myrcella, upang malaman kung sino ang tiktik ni Cersei. Lumabas na si Pycelle ang nagbunyag. Nagalit si Cersei nang malamang ipapadala ang kanyang anak sa Dorne. Nagalit din si Littlefinger nang malamang ginamit lang siya ni Tyrion bilang piyesa sa laro, pero pinakalma siya ni Tyrion at sinabing gusto niyang ipadala siya kay Catelyn Stark para makipagnegosasyon para sa pagpapalaya kay Jaime. Hinarap ni Tyrion si Pycelle at nalaman niyang siya ang nagbigay ng impormasyon kay Cersei tungkol kina Jon Arryn noon. Ipinakulong ni Tyrion si Pycelle sa dungeon. Samantala, pinipili ni Theon sa pagitan ng Stark at Greyjoy. Sa huli, pinili niya ang kanyang pamilya at hindi niya binalaan si Robb sa nalalapit na pag-atake ng Greyjoys. What is dead may never die. What is dead may never die. Habang hindi makatulog, nagkwento si Yoren kay Arya tungkol sa kanyang buhay. Ibinunyag niyang gabi-gabi ay inuusal niya ang pangalan ni William, ang pumatay sa kanyang kapatid, bago matulog. Sa bandang huli, pinatay niya si William at sumali sa Night's Watch para makatakas sa parusa. Biglang dumating ulit ang mga sundalo ng Lannister, hinahanap si Gendry. Nilabanan ni Yoren ang mga ito ngunit masyado silang marami. Drop your weapons. I don't think I will. Napatay siya ni Ser Amory Lorch. Nagkagulo ang lahat, pero tumulong si Arya na palayain ang tatlong lalaking nakakulong sa isang karwahe. Habang tumatakas, nahuli sila ng mga sundalo. Kinuha ni Paul Lever ang espada ni Arya at hindi siya nakilala. Tinamaan ng palaso si Lummy sa binti at nakiusap itong buhatin siya.
Sa halip, pinatay siya ni Paul Liver gamit ang espada ni Arya. Tinanong ni Ser Amore kung sino si Gendry. Itinuro ni Arya ang bangkay ni Lummy na katabi ng helmet ni Gendry at sinabing, yan si Gendry. Samantala, natalo ni Robb ang isang grupo ng Lannister reinforcements sa Oxcross. Iminungkahi ni Roose Bolton na pahirapan nila ang mga bihag para makakuha ng impormasyon, pero tumanggi si Robb. Habang naglalakad, nakita nila ang isang sugatang lalaki na muntik nang maputulan ng binti. Tinulungan ni Robb si Talisa, isang nurse, na putulin ang binti ng lalaki at humanga siya sa kabaitan nito. Sa King's Landing, pinarusahan ni Joffrey si Sansa sa harap ng lahat, pinalo at pinunit ang damit nito para ipahiwatig ang kanyang galit kay Robb. Dumating si Tyrion at pinatigil si Joffrey. Pinagalitan niya ito dahil sa pagtrato ng ganun sa magiging asawa niya. No one threatens his grace in the presence of the King's Guard. I'm not threatening the king, sir. I am educating my nephew. Bronn, the next time Sir Merwin speaks, kill him. Ipinatakip ni Sandor ang kanyang kapa kay Sansa at inalalayan siya ni Tyrion palabas ng silid trono. Kinagabihan, dinalhan ni Lancel si Tyrion ng liham ni Cersei para palayain si Pycelle. Ibinunyag ni Tyrion kay Lancel na alam niyang may relasyon ito kay Cersei simula nang mapugutan ng ulo si Ned Stark. Binalaan niya si Lancel kung ano ang gagawin ni Joffrey kapag nalaman ang totoo. Nakiusap si Lancel na huwag itong ibunyag, at pumayag si Tyrion kapalit ng pagiging especially iyan niya. Samantala, bumalik ang isang scout kay Daenerys at sinabing tatanggapin ng mga tao ng Qarth ang ina ng mga dragon. 3 araw na lakad mula sa dagat. Binalaan siya ni Jorah na bihira silang magpapasok ng dayuhan, pero wala silang ibang pagpipilian kundi ang mamatay sa disyerto. Pagdating sa Qarth, sinalubong sila ng 13, ang mga pinuno ng syudad. Ipinakita ng mga ito na interesado sila hindi sa kanya kundi sa mga dragon niya. Tumanggi si Daenerys at tinaboy sila. Nagbanta siyang kapag hindi sila tinanggap, ang Qarth ang unang syudad na lalapain ng apoy ng kanyang mga dragon. You are a true Targaryen. Isa sa 13, si Xaro Daxos, ang nagsalita at ginamit ang sumi upang makapasok si Daenerys at ang Dothraki sa syudad. Samantala, dinala sina Arya, Gendry, at Hot Pie sa Harrenhal. Pinahirapan at pinatay ang mga bilanggo para sa impormasyon tungkol sa Brotherhood. Bago matulog, inuusal ni Arya ang mga pangalan ng mga taong gusto niyang patayin. Kinuha si Gendry para pahirapan, pero dumating si Tywin Lannister at pinatigil ang lahat. Napansin niya si Arya, alam niyang babae siya pero hindi niya alam na si Arya Stark ito. Ginawa niya itong cupbearer niya. Dumating si Littlefinger sa kampo ni Renly at kinausap ito tungkol sa plano niyang agawin ang King's Landing. Iminungkahi niya na baka hindi kailangang magbubo ng dugo. Pagkatapos ay nakita niya si Catelyn. Galit na galit ito sa kanya dahil nagpakita pa siya ng mukha. Sinubukan ni Littlefinger na magpaliwanag, pero ayaw na niya itong pakinggan. Ipinahayag ni Littlefinger na matagal na siyang may pag-ibig kay Catelyn. Binyantaan niya ito na hawak pa rin nila sina Sansa at Arya, pero hindi niya alam kung hanggang kailan, maliban na lang kung ibibigay nila si Jaime. Bilang patunay ng kabutihan, ibinigay niya kay Catelyn ang mga labi ni Ned. Nagharap sina Renly at Stannis. Binibigyan ni Stannis si Renly ng pagkakataong sumuko at kilalanin siya bilang tunay na tagapagmana ng trono. Tumanggi si Renly at binigyan siya ng palugit hanggang pagsikat ng araw para magpasya bago siya lusubin. Sa utos ni Stannis, dinala ni Davos si Melisandre sa isang kuweba. Doon niya hinubad ang kanyang damit at lumabas ang kanyang napakalaking tiyan, buntis. Nanganak siya ng isang nilalang na parang multo na kahawig ng mukha ni Stannis, at agad itong naglaho. Ipinangako ni Renly kay Catelyn na mananatiling hari si Robb ng North kapag natalo niya si Stannis. Ngunit habang tinatanggal ni Brienne ang armor ni Renly, pumasok ang nilalang na ipinanganak ni Melisandre at pinatay siya. Biglang pumasok ang mga tauhan ni Renly, at inakalang si Brienne ang pumatay. Nilabanan niya ang mga ito at tumakas kasama si Catelyn. Habang tumatakas, sinabi ni Brienne kay Catelyn na gusto niyang patayin si Stannis bilang ganti kay Renly, pero sinabi ni Catelyn na hindi pa ngayon ang tamang panahon. Nanumpa si Brienne ng katapatan kay Catelyn. Nagluksa si Loras sa pagkamatay ni Renly at sinisi si Stannis. Dumating si Littlefinger at sinabing kailangan muna nilang maghintay bago mag-higanti. Umalis si Loras habang si Margaery ay walang luhang ibinuhos para sa pagkamatay ni Renly. Narinig ni Tyrion at Cersei ang tungkol sa pagkamatay ni Renly. Alam nilang banta pa rin si Stannis. Alam ni Tyrion na may itinatagong sandata si Cersei, ang Wildfire. Nagpadala siya ng mga especially iya at natuklasan niyang libo-libong banga ng Wildfire ang nakatago sa vaults bilang paghahanda sa pag-atake ni Stannis.
Binisita ni Tyrion ang alchemist at nalaman niyang may 7,811 banga ng wildfire na nakahanda. Napagtanto niyang malaking panganib ito kung itatago lang sa ilalim ng King's Landing. Ipinahayag niya sa alchemist na simula ngayon, siya na ang mamamahala rito. Samantala, tinangkang kausapin ni Davos si Stannis tungkol sa nangyari sa kuweba, pero ang tanging iniisip ni Stannis ay ang paglipat ng lahat ng tauhan ni Renly sa kanyang panig. Natatakot si Davos na tuluyang maaga ni Melisandre ang kontrol sa kanya. Nangako si Stannis na hindi niya isasama si Melisandre sa pag-atake sa King's Landing at si Davos ang mamumuno sa mga barko. Samantala, binigyan si Theon ng barkong, Sea Beach, at ipinagmalaki niya ito sa kanyang bagong crew. Pero hindi siya iginagalang dahil hindi pa niya napatutunayan ang sarili niya. Nakilala niya si Dagmar, ang kanyang first mate, na siyang kauna-unahang kumilala sa kanya bilang kapitan. Iminungkahi ni Dagmar na lusubin nila ang Torrent Square, isang bayan sa Hilaga. Alam ni Theon na kapag ginawa nila ito, mababawasan ang depensa ng Winterfell. At hindi siya nakaramdam ng awa. Ipinabatid ni Roderick kay Bran na inaatake ang Torrent Square at humingi ng 200 sundalo para depensahan ito. Pinayagan ito ni Bran. Habang naglilingkod kay Tywin, nakasalubong ni Arya ang isa sa 3 lalaking niligtas niya noong sila ay bihag pa, si Jaqen H'ghar. Sinabi ni Jaqen na iniligtas ni Arya ang 3 buhay na dapat sanay para sa Red God, kaya kailangan niyang ibalik ang 3 kamatayan. Sinabi ni Jaqen na ibigay lang ni Arya ang 3 pangalan at siya na ang bahala sa lahat. Nagtanong si Arya kung kahit sino ba ang pwede niyang pangalanan, at tumanggo si Jaqen. Unang pinangalanan ni Arya ang lalaking ng torture sa lahat, at kinabukasan patay na ito. Samantala, habang lumalaki ang mga dragon ni Daenerys, bumisita siya sa palengke. Doon ay sinalubong siya ng isang warlock na nagngangalang Piatpri, isa sa 13. Inanyayahan siya nito sa House of the Undying. Hinimok siya ni Zaro na pumunta, habang binalaan ni Quaide si Jorah tungkol sa mga panganib na naghihintay kay Daenerys. Habang mas nakikilala ni Daenerys si Zaro, pareho nilang napagtantong pareho silang may ambisyong manakop. Dinala siya ni Zaro sa isang vault na gawa sa Valyrian steel at tanging isang susi lang ang makakabukas nito. Nangako si Zaro na ibibigay sa kanya ang kalahati ng kayamanan sa loob kapalit ng kasal at tulong para masakop ang King's Landing. Sinabi rin niya na patay na si Robert at nagkakagulo na ang 7 kaharian. Ito na raw ang tamang panahon para umatake. Tumutol si Jorah, sinabing mas malalim pa ang motibo ni Zaro. Ipinakita niya kay Daenerys ang kanyang katapatan at tunay na paghanga, at nangakong hahanap ng mga barko sa Westeros, hindi sa Cart. Samantala, nagkampo ang Night's Watch sa Feast of the First Men kung saan nila nakilala si Ranger Qhoren Halfhand. May plano siyang lusubin ang isa sa mga outpost ni Mance Rayder. Nagboluntaryo si Jon sumama. Tumutol si Lord Commander Mormont, pero nang sabihin ni Sam na siya ang papalit sa tungkulin ni Jon habang wala ito, pumayag din si Mormont. Sumama si Jon kay Qhoren at 3 pang Ranger. Sa susunod na pangyayari, sinalakay ni Theon ang Winterfell at pinilit si Bran na sumuko. Litong-lito si Bran at tinanong si Theon kung matagal na ba niya silang kinasusuklaman. Nahuli ng mga tauhan ni Theon si Ser Roderick na duguan mula sa laban sa Torrent Square. Hindi makapaniwala si Roderick na kayang pagtaksilan ni Theon ang mga Stark. Dinuraan niya si Theon sa mukha. Ipinag-utos ni Theon na ikulong si Roderick pero sinabi ni Dagmar na dapat niya itong patayin para makuha ang respeto ng mga tauhan niya. Sinubukan ni Maester Luwin pigilan siya pero ipinahayag ni Theon na isa siyang Greyjoy. Sa harap ni Bran, pinugutan niya ng ulo si Roderick, ilang ulit pa bago tuluyang maputol, at kinailangan pa niyang sipin ito para matapos. Habang naroon si Arya, dumating si Littlefinger para makipagkita kay Tywin. Pinilit niyang itago ang mukha niya upang hindi makilala. Sinabi ni Littlefinger kay Tywin na maaaring maging kakampi ang mga Tyrell sa paparating na digmaan. At nang papalapit si Arya sa kanila, hindi niya sinasadyang natapunan ang kamay ni Fingertooth, buti na lang. Hindi malinaw kung nakilala siya ni Littlefinger. Samantala, ninakaw ni Arya ang mga dokumento ng digmaan tungkol kay Robb. Nahuli siya ni Ser Amory at hinabol sa kampo. Nakatakas siya at agad binanggit kay Jaqen ang pangalan ni Amory. Bago pa ito makarating kay Tywin, patay na si Amory. 2 na ang pangalan, 1 na lang ang natitira. Habang naghahanap ng outpost si Jon kasama ang mga ranger, sinalakay nila ang mga wildling at nahuli niya si Ygritte. Sinabi ni Qhoren kay Jon na walang pag-aalinlangang papatayin siya ng babae kung nagkataon, kaya dapat niya itong tapusin. Ngunit hindi kayang patayin ni Jon si Ygritte. Tumakbo ito kaya hinabol niya hanggang sa malayo sa kampo ng mga ranger. Nahuli rin niya ito, pero parehong alam nilang hindi niya ito kayang patayin.
Habang unti-unting lumulubog ang araw, kakaunti na lang ang mga pagpipilian niya. Sinusubukan ni Jon na hanapin ang daan pabalik kay Corin, ngunit hindi siya kasing pamilyar sa lupain gaya ni Igra. Itinali ni Jon si Igra, at nagpahinga silang dalawa ng gabing iyon ng walang apoy. Napilitan silang matulog na magkatabi para manatiling mainit sa lamig ng gabi. Stop moving. I'm just trying to get comfortable. Samantala, ipinadala na si Myrcella papuntang Dorne at lalo pang namuhi si Cersei kay Tyrion dahil dito. Pinagalitan ni Joffrey sina Tommen at Sansa dahil sa kanilang pag-iyak, saka siya umalis kasama si Sandor. Habang naglalakad sila, nadaanan nila ang isang magulong karamihan, at may isang taong nagtapon ng dumi ng hayop sa ulo ni Joffrey. Galit na galit siya at ipinag-utos na patayin ang lahat, dahilan para sumiklab ang isang marahas na kabuluhan. Hinayla siya ni Sandor palayo sa peligro habang pinagalitan ni Tyrion si Joffrey dahil sa gutom ng mga mamamayan. Sinabi niyang nakuha lang ni Joffrey ang nararapat sa kanya. Samantala, nahiwalay si Sansa sa kaguluhan at muntik ng gahasain ng ilang lalaki. Dumating si Sandor at brutal na pinatay ang mga iyon para iligtas siya. See to that cut. Well done, Clegane. I didn't do it for you. Samantala, nang makabalik si Daenerys, nadatnan niyang patay na ang kanyang mga Dothraki guard at nawawala na si Doria pati ang mga dragon. Sa kampo ni Robb, muli niyang nakasalubong si Talisa at nagbiroan silang dalawa. Dumating sina Catelyn at Brienne at agad napansin ni Catelyn ang tensyon sa pagitan ni Robb at Talisa. Ipinaalala niya kay Robb ang pangako niya kay Walder Frey. Your Grace, my lady. News from Winterfell. Ipinahayag ni Roose Bolton na sinakop na ni Theon ang Winterfell at patay na si Roderick. Gusto ni Robb bawiin agad ang Winterfell, ngunit iminungkahi ni Bolton na ipadala si Ramsay Snow kasama ng daan-daang sundalo para bawiin ito habang patuloy pa rin nilang hinahabol ang Lannisters. My boy would be honored to bring you Prince Theon's head. Tell your son Bran and Rickon's safety is paramount. Ipinag-utos ni Robb na siguraduhing buhayin ni Ramsay si Theon, para siya mismo ang pumatay dito. That night, si Osha ay nakipagtalik kay Theon kapalit ng kanyang kalayaan. Habang mahimbing ang tulog ni Theon, palihim na lumabas si Osha ng Winterfell kasama sina Rickon, Bran, at Hodor. Nagising si Theon at galit nang makita niyang nakatakas sila. Binulyawan niya ang mga tauhan niya dahil hindi nila napigilan ang pagtakas ng isang lumpo. Si Black Lauren, isa sa mga tauhan ni Theon, ay nagsabing kasalanan din ito ni Theon dahil natutulog siya habang si Osha, nakasama rin sa mga tumakas, ay nasa kama niya. Pinagmumuka ni Theon si Black Lauren, sinaktan ang kamay nito, at inutusan ang lahat na hanapin sila. Tahimik lang si Dagmar habang pinapanood ito, malinaw na nawawalan na siya ng respeto kay Theon. Naghagilap sila para kay Bran at sa iba, pero bigo sila. Kaya't naisipan ni Theon na linlanggan si Maester Luwin at ang lahat sa Winterfell sa pamamagitan ng pagsunog ng dalawang bangkay ng batang magsasaka para palabis ang patay na sina Bran at Rickon. Nagising si Ygritte na may kutsilyo sa likod niya at si Jon ay agad na bumangon. Tinanong ni Ygritte kung iyon ba ang unang pagkakataon na naging ganoon siya kalapit sa isang babae. Ipinaalala ni Jon na siya ay miyembro ng Night's Watch. Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa pagkakaiba ng pamumuhay ng Free Folk at ng mga taong nasa timog ng pader. Tinuwanan ni Ygritte ang panata ng Night's Watch, sinabing napakawalang kwenta nito. Nang sabihin ni Jon na anak siya ni Ned Stark, tinanong ni Ygritte kung bakit siya lumalaban sa kanila. Hindi siya nakasagot. You know nothing, Jon Snow. Tumakbo si Ygritte matapos makawala kay Jon at hinabol niya ito hanggang sa mahulog sila sa kamay ng isang grupo ng mga wildling. Samantala, pinasalamatan ni Sansa si Sandor sa pagsadyap sa kanya at tinawag siyang matapang. Pero tinakat lang siya ni Sandor para lumayo. Hindi umatras si Sansa at tinanong kung bakit tila galit ito sa lahat at bakit tila gusto niya ang pumatay. Sagot ni Sandor, ang ama mo, mahilig din siyang pumatay ng tao. Ano bang pinagkaiba ko sa kanya? Nagising si Sansa mula sa isang bangungot tungkol sa nangyari sa kanya at natuklasan niyang dinatnan na siya. Natakot siya dahil ibig sabihin, maaari na siyang pilitin ni Joffrey na magkaanak. Dumating si Shae at sinabihan siyang baliktarin ang kutsan para maitago ang dugo. Pero biglang pumasok ang isang handmaiden. Hinabol ito ni Shae, tinutukan ng kutsilyo at sinabihang huwag magsasalita ng kahit ano.
Pagbalik ni Shae, huli na, nakita na ni Sandor ang nangyari. Pinayuhan ni Cersei si Sansa, ibinahagi ang sarili niyang karanasan kay Robert. Hindi raw nito minahal si Cersei, pero minahal niya ang kanyang mga anak, at iyon din ang aasahan niya kay Sansa. Nakahanap si Jaime ng pagkakataong makatakas sa kampo ni Robb. Pinatay niya si Olton sa loob ng kulungan at nang sinubukan siyang iligtas ni Torhen Karstark, pinatay niya rin ito at kinuha ang mga susi. Nahuli rin siya kalaunan. Galit ang lahat, lalo na si Lord Rickard Karstark na gustong ipaghiganti ang anak niya. Pinakalma ni Catelyn ang lahat at pinaigtinggan pa ang pagkakatali kay Jaime. Binalaan siya ni Brienne na baka hindi na ito mabuhay pa ng isang gabi. Kinausap ni Catelyn si Jaime, tinawag itong isang lalaking walang dangal. Tinukso siya ni Jaime na patayin siya, pero sa halip, pinalaya siya ni Catelyn at ipinagkatiwala kay Brienne para ihatid pabalik sa King's Landing. Samantala, kinausap ni Jorah si Quaithe para alamin kung nasaan ang mga dragon. Sinabi ni Quaithe na ang magnanakaw ay kasama mismo ni Daenerys. Sa pulong kasama ang mga miyembro ng 13, hinarap ni Daenerys si Patapri. Inamin niyang siya ang kumuha sa mga dragon at dinala ang mga ito sa House of the Undying bilang kasunduan sa hari ng Qarth. But there is no king of Qarth. There is now. That was the other half of the arrangement. Ipinahayag ni Zaro na siya na ang bagong hari at nais niyang buksan ang Qarth sa buong mundo. Pinatay ni Patapri ang lahat ng miyembro ng 13. Tumakas si Daenerys kasama si Cavarro at nasadyep ni Jorah. Dumating si Yara sa Winterfell at hindi siya humanga sa mga nagawa ni Theon. Sinabi niyang gusto na siyang pauwiin ng kanilang ama. Tumanggi si Theon na sumuko sa Winterfell. Dinala ng mga wildlings si Jon sa Lord of Bones kung saan bihag din si Corran, at patay na ang iba pang Rangers. Nais patayin ni Lord of Bones si Jon pero pinigilan siya ni Ygritte at sinabing quits na sila ngayon. Ibinunyag ni Corran na namatay ang mga Rangers habang hinahanap si Jon dahil hindi nito pinatay si Ygritte. Sinabihan siya ni Corran na siguraduhin niyang hindi walang saysay ang sakripisyo nila. Sa Feast of the First Men, nakakita si Gren ng isang lumang balabal ng Night's Watch na may laman na ilang Dragonstone Blades. Nagalit si Robb nang malaman niyang pinalaya ng kanyang ina si Jaime. Lalong nag-alab ang galit ni Rickard Karstark dahil hindi na niya may paghihiganti ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Catelyn na bihag ng Lannisters ang halos lahat ng anak niya at wala siyang magawa kundi subukan itong ayusin. Pero sagot ni Robb, pinahina nito ang kanilang posisyon dahil nawalan sila ng malaking alas. Ginawa niyang bihag ang sarili niyang ina. Samantala, patuloy ang pagtakas ni Jaime at Brienne sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pangunahing kalsada. Paulit-ulit na binubusisi ni Jaime ang personal na buhay ni Brienne at tinutokso siya. Nang magnakaw sila ng bangka, naglayag sila sa ilog. Kinagabihan, bumisita si Tisa sa tent ni Robb. Nag-usap at nagbiro sila. Ibinahagi ni Tisa ang kwento kung bakit gusto niyang maging nurse. Napatingin si Robb sa kanya habang nagsasalita, at napagtanto niyang si Tisa ang babaeng gusto niyang makasama, hindi ang anak ng Frey. Ganon din ang naramdaman ni Tisa. Naghalikan sila ng mariin at nagtalik. Narinig ni Arya si Tywin habang pinag-uusapan nito ang planong pag-atake ni Stannis sa King's Landing at ng Stark sa Casterly Rock. Dahil dito, nagpasya si Tywin na umalis ng Harrenhal kasama ang kanyang hukbo para atakihin si Robb habang mahina pa ito. Sinubukan ni Arya hanapin si Jaqen para ipapatay si Tywin pero hindi niya ito agad nakita. Nang makita niya si Jaqen, huli na, nakalayo na si Tywin. Sinabi ni Jaqen na hindi niya maaaring patayin si Tywin dahil 3 kamatayan lang ang ipinangako niya. Kaya binigyan siya ni Arya ng huling pangalan, sarili niyang pangalan ni Jaqen. Tumanggi si Jaqen at sinabing hindi ito gusto ng mga Diyos. Kaya nangako si Arya na babawiin niya ang sinabi basta tulungan sila ni Gendry at Hotpie na makatakas. Pumayag si Jaqen, ngunit may kondisyon, kailangang sumunod si Arya sa lahat ng iuutos niya. Sinabi naman ni Arya na susunod siya. Hating gabi, sumunod si Arya sa utos ni Jaqen na dumaan lang sa bukas na gate. Habang naglalakad siya, napansin niyang patay na ang mga bantay at nakapwesto na parang buhay pa. Matapang silang nakatakas ni Gendry at Hotpie mula sa Harrenhal. Samantala, binasa ni Tyrion ang kasaysayan ng malalaking labanan sa Westeros at natuklasan niyang sa Mudgate magpo-focus ng pag-atake si Stannis. Kinagabihan, sinabi ni Cersei kay Tyrion na alam niyang dinala niya si Shae sa King's Landing kahit pinagbabawalan siya ng kanilang ama. Ipinakita niya ang maling babae. Napagkamalan niyang si Shae si Oz dahil sa Lannister pendant. Niloko nila si Cersei at nagkunwaring totoo ito. I will hurt you for this. A day will come when you think you're safe and happy, and your joy will turn to ashes in your mouth.
Pagkatapos nito, tumakbo si Tyrion sa silid ni Shay. Laking ginhawa niya nang makita itong ligtas. Lumuhad siya sa harap nito at buong pusong sinabi kung gaano niya ito kamahal. I'm yours. Promise me. I'm yours. And you're mine. Ramdam ng lahat ang tensyon, alam nila ngayong gabi darating si Stannis para salakayin ang King's Landing. Ipinahanda na ni Cersei ang isang vial ng Essence of Nightshade, isang lason na nakamamatay kapag ininom ng sobra. Hawak niya ito ng mahigpit bilang pag-iingat. Biglang tumunog ang mga kampana, senyales na nakita na ang fleet ni Stannis. Ipinahanda ni Tyrion kay Podrick, ang bago niyang especially iya, ang kanyang armor. Ibinigay naman ni Varys kay Tyrion ang mapa na hiningi nito, ipinapakita ang lahat ng sikreto at lihim na lagusan sa ilalim ng syudad. Lumapit si Varys kay Tyrion habang pinag-uusapan nila ang maaaring mangyari kapag sinalakay ni Stannis ang King's Landing. Galit si Varys sa Mahika dahil Mahika ang dahilan kung bakit siya nawalan ng kanyang pagkatao noong kabataan niya. Alam din ni Tyrion na si Joffrey ang pinaka-hindi kwalipikadong mamuno sa laban, lalo na sa pagtatanggol ng syudad. Pan ito ng ilusyon na sa isang tingin pa lang ng mga kalaban ay kusa na silang magpapakamatay para sa kanya. Dahil dito, hindi sinunod ni Tyrion ang plano ni Joffrey. Siya mismo ang nagutos sa mga sundalo at may lihim siyang plano kasama si Bronn na hindi nila sinabi kahit kanino. Ngunit mahalaga rito ang tamang tiyempo. Sa kalayuan, lumitaw sa makapal na fog ang mga barko ni Stannis, ngunit isang malaking barko lang ng kabisera ang lumulutang papunta sa kanila. Akala ni Davos ay kalaban ito kaya naghanda siya ng mga tao para umatake. Ngunit nang lumapit pa, nakita niyang walang laman ang barko at tumatagas mula rito ang wildfire na diretso sa daanan ng fleet nila. Ibinigay ni Tyrion ang hudyat kay Bronn, isang nagliliyab na palaso ang pinakawalan at tumama sa tubig na puno ng sumasabog na wildfire. Karamihan sa fleet ni Stannis ay nawasak, napatay si Mathos at hindi na nakita si Davos. Pero kahit ganun, nagpas siyang magpatuloy si Stannis. Ipinahila ni Stannis ang kanyang mga tauhan gamit ang maliliit na bangka papunta sa pampang. Habang natatarante si Joffrey, mahinahong inorganisa ni Tyrion ang mga utos sa mga commander. Sinabihan niya si Sandor na pamunuan ang mga tropa at patayin ang sinumang tauhan ni Stannis na makalapat ng paa sa lupa. Pagdating ng mga sundalo ni Stannis, bumuhos ang mga palasong may apoy. Nagsimula ang matinding labanan. Any man dies with a clean sword, I'll rape him off! Si Sandor ay parang bulldozer sa gitna ng digmaan, winawasiwasan ang mga kalaban na parang mantikilya lang. Ngunit nasugatan si Lancel at umatras papasok sa kastilyo kung nasaan sina Cersei at iba pa. Ikinwento ni Lancel kay Cersei ang lagay ng labanan at agad nitong iniutos na itago si Joffrey sa kanyang silid. Wala sanang makakapigil kay Sandor, hanggang sa makita niya ang isang taong nagliliyab habang papalapit. Dito lumitaw ang kanyang pinakamalaking takot, ang apoy, dahil sa ginawa ng kanyang sariling kapatid sa kanya noong bata pa siya. Tumakbo si Sandor palayo na parang batang takot na takot, dahilan para umatras din ang iba. Sinubukan ni na Joffrey at Tyrion na pilitin siyang bumalik sa laban, pero malamig niyang sinabi, wala na siyang pakialam sa king, sa guard, o sa lungsod. Habang umaakyat na sa pader sina Stannis at ang kanyang mga tauhan, dumating si Lancel para kunin si Joffrey. Pinilit ni Tyrion na manatili ito, ngunit sa takot, iniwan ni Joffrey ang kanyang mga sundalo at sumama kay Lancel, na walang sino man ang mamumuno sa kanila. Nagdesisyon si Tyrion na siya mismo ang mamuno. Ginamit niya ang isa sa mga sikreto at lihim na lagusan na ipinakita sa kanya ni Varys para makalibot at umatake mula sa likod. There's our brave men knocking at our door! Let's go kill them! Habang walang kasiguraduhan ang tagumpay, iniwan ni Cersei ang silid kasama si Tommen, iniwan si Sansa mag-isa. Pinilit ni Sansa na pakalmayan ang lahat, pero biglang dinala siya ni Shae sa gilid at sinabihan na magtago sa kanyang silid. Sumunod si Sansa ngunit nanginginig pa rin sa takot. Niyakap niya ang manikang bigay ng kanyang ama, na ayaw niya noon. Biglang lumitaw si Sandor, matagal na palang nagtatago sa loob ng kanyang silid. Sinabi niyang aalis na siya sa King's Landing at magtutungo sa Hilaga dahil wala siyang pakialam sa hari o kanino man dito. Inalok niyang sumama si Sansa pabalik sa Winterfell, pero tumanggi ito, sinasabing ligtas siya rito.
Sinabi ni Sandor na ang mundong ito ay pag-aari ng mga mamamatay tao kaya dapat niyang matutunang walang ligtas na lugar. Hindi sumama si Sansa sa kanya. Samantala, matagumpay na nasorpresa ni Tyrion at ng kanyang mga tauhan sina Stannis mula sa likod, na iligtas ang syudad. Ngunit biglang inatake ni Sir Manden, miyembro ng Kingsguard, si Tyrion, tinaga ang kanyang ulo sa pagtatangkang patayin siya. Mabuti na lang, dumating si Podrick mula sa likod at pinatay si Manden. Niyakap niya si Tyrion habang umaagos ang dugo sa mukha nito. Akala ng lahat, tapos na, hanggang sa dumating si Tywin kasama ang kanyang hukbo at ang mga Tyrell. Niligtas nila ang syudad at kinuha ni Tywin ang lahat ng kredito para sa ginawa ni Tyrion. Umatras si Stannis at dumiretso si Tywin sa throne room kung saan muntik nang patayin ni Cersei ang sarili at si Tommen. Ipinahayag niyang siya ang tagapagligtas ng King's Landing at sila ay nagtagumpay. Nagising si Tyrion sa isang maliit at madilim na silid na parang aparador, balot ng dugo at benda ang ulo. Si Tywin na ngayon ang bagong Hand of the King, ayon sa plano. Ibinigay kay Littlefinger ang Harrenhal bilang gantimpala sa pagsasanib ng mga Lannister at Tyrell. Ibinigay ni Joffrey kay Loras ang anumang nais nito bilang gantimpala. Hiling ni Loras na ipakasal si Margaery kay Joffrey. Tumanggi si Joffrey dahil nakatakda na siyang pakasalan si Sansa, pero pinakiusapan siya ni Cersei na pag-isipan ito dahil mas kapaki-pakinabang ngayon ang House Tyrell kaysa House Stark. Sinabi ni Tywin na ito ang kagustuhan ng mga Diyos, kaya pumayag si Joffrey. Umalis si Sansa habang nakangiti ng palihim, ngunit nilapitan siya ni Littlefinger at sinabing hindi ibig sabihin nito na palalayain na siya ni Joffrey. Nangako si Littlefinger na tutulungan siyang makauwi, siya raw ang tanging kakampi nito ngayon. Sinabi ni Sansa na ang King's Landing ang kanyang tahanan, ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Dumalaw sina Varys at Podrick kay Tyrion. Hinala ni Varys na si Cersei ang nagsugo kay Manden para patayin siya. Pinapasalamatan ni Tyrion si Podrick sa pagsadyap ng kanyang buhay at inutusan siyang hanapin si Bronn kasama ang Kingsguard, ngunit nalaman niyang wala na si Bronn sa posisyon, pati na rin ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Varys na hindi na sila madalas magkikita at kahit wala ang pangalan niya sa tala ng labanan, may mga nakakakita ng ginawa niya. Ngunit kaunting ginhawa lang ang naibigay nito kay Tyrion. Dahan-daang tinanggal ni Shae ang benda sa kanyang mukha, lumitaw ang malaking peklat na magpapatingkad lalo sa kanyang imahe bilang isang halimaw. Nahihiya si Tyrion na nariyan pa rin si Shae, ngunit sinabi nitong maaari silang tumakas patungong Pentos kung saan walang galit sa kanila. Gustuhin man ni Tyrion, alam niyang ang pakikitungo sa pamilya ang tanging galing niya. Tinanong niya si Shae kung aalis ito, ngunit sagot nito, siya ay kanya. Napaluha si Tyrion sa kanyang mga bisig. Samantala, sinabi ni Robb sa kanyang ina na gusto niyang pakasalan si Tisa. Binalaan siya ng kanyang ina na delikado ang pagtataksil kay Walder Frey. Inalala ni Catelyn kung paano hindi niya minahal si Ned noong una dahil nakatakda siyang ikasal kay Brandon bago ito ipapatay ni King Aerys. Ngunit natutunan nilang magmahalan sa paglipas ng panahon, at ganoon din ang maaaring mangyari kay Robb kung tutuperin niya ang kasunduan. Ngunit determinado pa rin si Robb na pakasalan si Tisa lalo na't nawalan na siya ng tiwala sa kanyang ina matapos nitong palayain si Jaime. Nagpakasal si Robb at Tisa sa isang lihim na seremonya. Samantala, sinisi ni Stannis si Melisandre sa pagsisinungaling at pagbubulid sa kanya sa pagkatalo. Tinawag niyang huwad na Diyos ang Lord of Light. Hinawakan niya ito sa leeg at sinakal. Tinanong kung nasaan ang kanyang Diyos ngayon. Ngunit binitiwan niya ito nang sabihin nitong nasa loob niya ang kanyang Diyos. Nahihiya si Stannis sa sarili dahil pinatay niya ang sariling kapatid. Sinubukan ni Melisandre na ibsan ang bigat ng kanyang konsensya, sinabing nagsisimula pa lang ang digmaan. Inutusan niya itong tumingin sa apoy, at dito muling nabalik ang pananampalataya ni Stannis nang makita niya ang isang malawak na labanan sa gitna ng nyebe. Samantala, sina Arya, Gendry, at Hot Pie ay nakipagkita kay Jaqen. Sinabi ni Arya na gusto niyang matutong pumatay gaya niya. Ipinaliwanag ni Jaqen na kailangan niyang tumawid sa Narrow Sea patungong Braavos, ang lugar kung saan siya nagmula, upang maging isang faceless man. Ngunit sinabi ni Arya na hindi siya maaaring umalis dahil kailangan niyang hanapin ang kanyang pamilya. Ibinigay ni Jaqen sa kanya ang isang barya at sinabi na kung sakaling magbago ang isip niya at pumunta siya sa Braavos, ibigay lang niya iyon sa sinumang lalaki roon at sabihin ang mga salitang, Valar Morghulis. Ibig sabihin sa Valyrian, lahat ng tao ay mamamatay. Pagkatapos nito, sinabi ni Jaqen na, patay na,
si Jaqen, at bigla niyang binago ang kanyang mukha. Sa Winterfell, nakaupo si Theon sa konseho kasama si Maester Luwin habang alam niyang napalilibutan na sila ng puwersa ng Bolton. Sinabi ni Luwin na dapat siyang tumakas patungong Wall, ngunit tumanggi si Theon dahil alam niyang papatayin siya ni Jon kapag dumating siya roon, at ayaw niyang isipin ng kanyang pamilya na isa siyang duwag. You're not the man you're pretending to be. Not yet. Kinabukasan, tinipon ni Theon ang kanyang mga tauhan at nagbigay ng matinding talumpati para palakasin ang loob ng lahat, ngunit sa huli, binigwasan siya ni Dagmer at nawalan siya ng malay. Nilapitan ni Luwin si Theon para tulungan ito, pero sinaksak siya ni Dagmer sa tiyan. Pagkatapos ay sinabi ni Dagmer sa kanyang mga tao na umuwi na habang hinihila si Theon palayo. Lumabas sina Bran at ang kanyang mga kasamahan mula sa kanilang pinagtataguan at nadatnan nilang wasak na wasak ang Winterfell. Natagpuan nila si Luwin na halos wala ng buhay sa tabi ng weirwood tree. Sinabi nito na magtungo sila sa hilaga patungong Wall kung saan kakaunti lang ang kaaway. Binuhat ni Hodor sina Bran at Rickon, habang naiwan si Osha upang bigyan si Luwin ng mabilis at mahabaging kamatayan. Samantala, sina Daenerys, Jorah, at Navarro ay pumasok sa House of the Undying. Habang hinahanap nila ang daanan papasok, biglang nawala si Daenerys. Sa loob, sinundan niya ang malakas na sigaw ng kanyang mga dragon hanggang sa makarating siya sa isang silid, ngunit wala sila roon. Binuksan niya ang isa sa maraming pinto at bigla siyang nasa harap ng Iron Throne. Wasak ang buong throne room. Lumapit siya sa trono na para sa kanya talaga, ngunit tumalikod siya nang marinig niyang muling sumigaw ang kanyang mga dragon. Sinundan niya ang tunog hanggang sa marating niya ang wall, kung saan may isang maliit na kubo. Pagpasok niya, nadatnan niya roon si Drogo at ang kanilang anak na malusog. Alam niyang panaginip ito, pero gustong-gusto niyang manatili. Ngunit muli niyang narinig ang mga sigaw ng kanyang mga dragon at pinili niyang umalis. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang mga dragon, pero pinigilan siya ni Piatpri, na ikanadina silang lahat para palakasin ang kanyang mahika. Ginamit ni Daenerys ang wikang Valyrian at inutusan ang kanyang mga dragon, Dracarys, na nangangahulugang apoy ng dragon. Nagbuga ng apoy ang mga dragon at sinunog si Piat ng buhay, pinakawalan sila mula sa kanyang mahika. Kasama sina Jorah at ang Dothraki, hinarap nila si Xaro sa kanyang silid kasama si Doria at dinala silang dalawa sa vault na dati niyang ipinagmamalaki bilang, di mapasok. Nang buksan ito, wala pala itong laman mula pa noong una. Ikinulong nila sina Xaro at Doria sa loob ng vault, inabandona sila roon upang mamatay. Kinuha nila ang lahat ng mahahalagang gamit mula sa bahay ni Xaro upang makabili ng isang barko para sa kanilang paglalakbay. Sa kabilang banda ng wall, sinimulan ni Qhoren Halfhand ang isang kunwaring labanan kay Jon Snow upang mapatunayan ang katapatan nito sa mga wildlings. Napilitan si Jon na patayin si Qhoren para mabuhay. Pinakawalan siya ng Lord of Bones at sinunog ang katawan ni Qhoren. Sumunod si Jon kay Ygritte pababa ng burol para makipagkita sa hari ng mga wildlings. Samantala, sina Ed, Gren, at Sam ay naglalakad habang naghahanap ng dumi ng hayop para makagawa ng apoy. Bigla silang nakarinig ng tatlong sunod-sunod na tunog ng sungay, senyales na may paparating na White Walkers. Tumakbo sila, ngunit nadapa si Sam at nahiwalay sa grupo. Nagkubli siya sa likod ng yelo habang isang malaking hukbo ng mga White Walkers ang dumadaan sa harap niya, diretso patungong wall. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.